Mooring operation ang isa sa mga delikadong trabaho sa barko. During arrival and departure namin sa bawat puerto, isa sa mga inahanda namin para maging smooth ang maniobrada ay mooring lines. Sa puntong to, nakatakda kaming palitan ng magkabilang dulo ng mooring rope. Hindi lang dahil sa red ship inspection, kundi para na rin maging banay ng takbo ng tali sa mooring winch. Katapos nga na may konting splicing na naganap para maging pulido ang tali at hindi sabog-sabog tignan. Matapos nga namin replace ang lumang tali, hindi nagdalawang sip sina Brother Joey at Chapa na ready ang greasing machine para grasahan ang bawat nipple ng mooring winch nang sa ganon banay ang takbo ng operasyon. At yun na nga nagumpisa ng grasahan ni Brother Joey ang bawat nipple ng mooring winch na makita niya. Halos wala siyang pinalampas sa kanyang ginagawa. Shipping and painting ang isa sa mga regular na trabaho ng mga deck crew during day work or vessel is underway or at anchor. Importanteng bagay ito hindi lang para gumanda ang struktura ng barko, kundi para mas tumibay pa at mabawasan ang mga kalawang na makikita sa kubyerta. Oops, teka, nababawasan nga ba? Sea spray o tubig alat ang pinaka-primary source kung bakit nangangalawang ang barko. Salt water encourages corrosion, that's why it's an excellent conductor of electricity. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit araw-araw lunis sa barko at busy ang baby mo. So bago pinturahan ang nakatuka na parte ng barko, kinakailangan mo na itong i-wire brushing or buffing para pulido at matanggal ang pinakahuling particles na makikita sa bare metal. Then after that, this is the best time to apply first layer of paint o primer kung tawagin. As we all know, painting is the most common type of coating, which is very effective way to protect the surface from external environmental factors in contact with water, air, or salt. Now, it's lunch time now.